Kanina pa bumubuhos ang ulan, binabasa ang masisikip na eskinita sa gilid ng Tondo, Maynila. Ang mga sana ng tubig ay salamin sa mga ilaw poste na nagsisimula ng umilaw, lumilikha ng mga nagsasayaw na anino sa pagitan ng mga dikit-dikit na barong-baro. Sa isang sulok ng komunidad na iyon, isang dalagitang mangangalakal na nagngangalang Lara, 17 taong gulang, ay inaayos ang isang luma at punit-punit na sako. Ang kanyang mga mumunting kamay, puno ng mga galos mula sa bubog ng bote, ay mabilis pa ring kumikilos. Kahit na tumatago sa kanyang balat ang lamig ng ulan, kailangan niyang tapusin ang gawain. Si Lara ay nakatira kasama ang kanyang ina sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Salat sila sa buhay mula nang pumanaw ang kanyang ama, 2 taon na ang nakalilipas. Mula noon, huminto si Lara sa pag-aaral upang tulungan ang kanyang ina sa pangangalakal ng basura. Palagi siyang nagpapakita ng katatagan sa harap ng kanyang ina, kahit na ang pagod ay hindi kailanman tuluyang nawawala sa kanyang mga mata. Nang hapong iyon, habang ang langit ay nagsisimula ng dumilim, nagpasya si Lara na magdagdag pa ng kaunting kalakal, dahil balak ng kanyang ina na bumili ng gamot para sa ubo kinabukasan. Dala-dala ang luma at kinakalawang na bisikleta na madalas matanggalan ng kadena, tinungo niya ang lugar ng palengke na nagsisimula ng maging tahimik. Ang mga tindero ay nag-aayos ng kanilang mga pwesto, at paminsan-minsan ay sumusulyap kay Lara na may halong awa. Kilala nila siya bilang isang mabait na bata na hindi kailanman naging pabigat kaninuman. Ngunit sa likod ng tahimik na kapaligiran ng palengke sa hapon, may kakaibang nangyayari sa araw na iyon. Sa dulo ng eskinita malapit sa isang maliit na police outpost, ilang residente ang nagkukumpulan. Isang malakas na ugong ng motorsiklo ang umalinggaw at may isang sumigaw, "Tabi! Tabi!" Huminto si Lara sa pagpadyak, maingat na tumabi sa gilid. Kilalang-kilala niya ang boses na iyon. Si Corporal Rico, isang pulis na kilala sa pagiging mainitin ang ulo at madalas maghanap ng mali sa mga maliliit na mamamayan. Maraming tindero ang umiiwas sa kanya dahil sa takot na makotongan o masigawan. Ang itim na motorsiklo ay biglang huminto sa harap ng mga nagkukumpulan. Bumaba si Corporal Rico habang may hawak na sigarilyo. Ang kanyang mga mata ay namumula, tila kagagaling lang sa galit o kulang sa tulog. Sa tabi niya ay isang binata na halatang hindi mapakali. Marahil ay isang traffic violator na pinipilit makipag-areglo. "Bilisan mo na! Kung ayaw mong maproseso, magbayad ka na ngayon," sigaw ni Rico sabay hagis ng helmet ng binata sa lupa. Halatang takot ang binata. "Sir, wala po talaga akong pera. Naiwan ang wallet ko sa bahay." Klasikong dahilan. Lahat ng nahuhuli ko, ganyan ang sinasabi. Akala mo ba tanga ako? Natahimik ang mga tao. Walang nangahas na tumulong. Alam ng lahat ang panganib na kaakibat ng pakikipag-usap sa isang opisyal na tulad ni Rico. Pinanood ni Lara ang pangyayari mula sa malayo. Wala siyang kinalaman dito, ngunit nakaramdam siya ng awa para sa binatang tinatrato ng masama. Subalit, alam niya ang kanyang limitasyon. Isa lamang siyang mangangalakal. Ang isang pulis na tulad niya ay hinding-hindi makikinig sa kanya. Kaya't ipinagpatuloy niya ang paghahanap ng kalakal malapit sa isang pwesto ng gulay. Bigla, umihip ang malakas na hangin. Ang sako ni Lara ay natangay at ang ilan sa laman nito ay tumapon at gumulong malapit sa paanan ni Corporal Rico. Bagsak! Kalansing! Ilang piraso ng plastik ang tumama sa botas ng pulis. Agad na tumakbo papalapit si Lara. "Pasensya na po, sir. Pasensya na po, yung hangin po kasi." Bago pa man niya makuha ang kanyang mga gamit, isang malakas na sigaw ang pumunit sa hangin. "Hoy, nagkakalat ka dito. Mga mangangalakal talaga ang dudumi." "Paumanhin po, sir. Hindi ko po sinasadya, malakas lang po talaga ang hangin." Ngunit ang kanyang paghingi ng tawad ay hindi kailanman umabot sa puso ni Rico na puno ng galit. Tinitigan niya si Lara mula ulo hanggang paa, at nang walang babala, marahas niyang itinulak ang balikat nito. "Jedebok!" Nahulog si Lara sa isang sanaw ng tubig. Ang kanyang tuhod ay tumama sa semento ng palengke. Ilang residente ang nagulat ngunit nanatiling tahimik. Alam nilang madaling mag-init ang ulo ni Rico, lalo na sa ganitong kalagayan.
Lumapit si Rico at sinipa ang sako ni Lara hanggang sa muling kumalat ang laman nito. Batang tulad mo, tuturuan pa ako kung paano linisin ang kalsada. Mahirap ka na nga, nanggugulo ka pa. Kinagat ni Lara ang kanyang labi. Hindi dahil sa takot, kundi para pigilan ang kanyang mga luha. Ayaw niyang magmukhang mahina sa harap ng mga tao. Sir, parang awan niyo na, wag niyo pong tapakan ang sako ko. Pagkain na po namin iyan ni nanay bukas, mahinang sabi ni Lara. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalo pang nagpagalit kay Rico. Inuutusan mo ba ako? Nang walang pag-aalinlangan, kinablot ni Rico ang kwelyo ng damit ni Lara at bahagyang itinaas ito. Nabulunan ang dalagita, baka sa mukha niya ang takot. Tanging nang sumigaw ang isang tindera, Sir, wag niyo pong saktan. Bata yan, sa kanya ito binitiwan, hindi dahil sa awa, kundi dahil naramdaman niyang hinuhusgahan siya. Sinampal niya si Lara. Pak! Ang tunog ng sampal ay malinaw na narinig, pumunit sa ingay ng palengke. Napasubsob si Lara, namumula ang kanyang pisngi. Naninikip ang kanyang dibdib, hindi lang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa pagyurak sa kanyang dignidad. Ngunit hindi pa tapos si Rico. Sinipa niya muli ang sako at nagsalita ng malakas, kung gusto mong mabuhay, huwag kang haharang-harang sa trabaho ko. Basura ng lipunan. Naging tahimik ang paligid. Maging ang ulan ay tila huminto saglit. Hinawakan ni Lara ang gilid ng kanyang sako na may nanginginig na mga kamay. Gusto niyang lumaban. Gusto niyang sumigaw. Ngunit alam niyang wala siyang kapangyarihan at walang proteksyon. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa sampal, kundi dahil sa kawalang katarungan na patuloy na dumarating sa kanya mula nang mamatay ang kanyang ama. Humarap si Rico sa mga tao na parang naghahamon. May angal. Lahat ay yumuko. Walang nagsalita. Nasiyahan si Rico. Handa na siyang sumakay sa kanyang motorsiklo. Ngunit sa kanyang paghakbang, natapakan niya ang isang piraso ng bubog na nahulog mula sa sako ni Lara. Nagasgas ang swelas ng kanyang sapatos at lalo siyang nagalit. Walang hiya. Bumalik siya patungo kay Lara na may nakaambang kamay. Dito nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan. Sakto noong hahampasin na sana ulit ni Rico si Lara, isang malakas na boses ang pumunit sa hangin. Tigilan mo iyan. Lahat ay napalingon. Mula sa likod ng isang pwesto, lumitaw ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na jacket, basang-basa sa ulan. Ang kanyang mukha ay seryoso, matalim ang mga mata, at matatag ang kanyang mga hakbang. Tila hindi siya isang ordinaryong tao. Ngunit, wala pang nakakakilala sa kanya dahil ilang araw pa lang siyang nasa lugar na iyon. Tumayo ang lalaki sa pagitan ni Rico at Lara, pinoprotektahan ang dalagita ng walang pag-aalinlangan. Sino ka? Nagpapakabayani ka, sigaw ni Rico, hindi pa rin namamalayan kung sino ang kanyang kaharap. Hindi sumagot ang lalaki. Tiningnan niya si Lara na umiiyak habang hawak ang kanyang pisngi. Ayos ka lang ba? Tanong niya ng mahina. Tumango lang si Lara. Kahit na nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Lalong nainis si Rico sa katapangan ng estranghero. Gusto mo bang iproseso kita? Huwag kang makialam dito. Sa pagkakataong ito, itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at diretsong tumitig sa mga mata ni Rico. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit nakapagpatindig ng balahibo. Ang pananakit ba sa isang bata ay bahagi ng iyong tungkulin? Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang tensyon ay parang namumuo bago ang isang bagyo. Suminghal si Rico. Trabaho ko to. Umalis ka na bago pa. Biglang may kinuha ang lalaki mula sa ilalim ng kanyang jacket. Napigil ng mga tao ang kanilang paghinga. Nagulat si Lara. Napaatras si Rico. Inilabas ng lalaki ang isang itim na baril. Determinado. Handa itong gamitin. Itinutok niya ang baril sa lupa, hindi kay Rico, ngunit sapat na iyon para magulantang ang lahat. Huwag mo nang hawakan ang batang ito, sabi niya ng mahina, ngunit puno ng otoridad. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Rico, ang opisyal na palaging naghahari-harian sa kalsada, ay nakaramdam ng takot. Ang kanyang mukha ay namutla.
Ang kamay na kanina ihandang manakit kay Lara ay nanginginig na ngayon. "Si sino ka?" Naging mahina ang kanyang boses. Hindi sumagot ang lalaki. Ngunit ang kanyang presensya pa lang ay sapat na para ipahiwatig na hindi siya basta-basta. Tumingin si Lara sa lalaki, puno ng pagkalito at bagong pag-asa. Samantala, nagsimulang mapagtanto ng mga residente na ang misteryosong estranghero ay hindi isang ordinaryong mamamayan. Dahan-dahang umatras si Rico, hinihingal, mabilis na kumukurap ang mga mata habang pinipigilan ang gulat, tulad ng isang taong biglang nakaalam na kaharap niya ang isang taong mas mataas ang posisyon. Ang dating maingay na palengke ay naging tahimik. Patuloy pa rin ang mahinang ambon, ngunit ang tunog ng mga patak nito ay nalunod sa tensyon na bumalot sa lugar. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa lalaking nakaitim na jacket na ngayon ay nakatayong nagpoprotekta kay Lara. Napalunok si Corporal Rico. Kahit na hindi diretsong nakatutok sa kanya ang baril, sapat na ang lapit nito para kabahan siya. Masyado siyang nasanay na gamitin ang kapangyarihan para manakot ng mga mamamayan, kaya nakalimutan na niya ang pakiramdam ng maging nasa kabilang panig. "O wala na po akong balak na saktan siya, sir," nanginginig na sabi ni Rico. Malamig siyang tinitigan ng lalaki, walang emosyong mababasa. Ngunit ang tingin na iyon ay naghatid ng isang malinaw na mensahe. "Hindi ako ang tipo ng taong kaya mong tapak-tapakan." Nagbulungan ang mga residente. Sino kaya siya? Hindi taga rito. Mukharing opisyal. Samantala, si Lara ay nakaluhod pa rin sa lupa, hawak ang basang sako. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi lang dahil sa ulan, kundi dahil sa pinaghalong gulat at ginhawa. Kung sino man ang lalaking ito, dumating siya sa panahong pinakakailangan niya ng tulong. Sa wakas ay ibinalik ng lalaki ang kanyang baril sa ilalim ng jacket. Mabagal ang kanyang kilos, ngunit sapat na para mapaatras si Rico ng isang hakbang, halos matisod sa helmet ng traffic violator kanina. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harap ni Lara. "Ineng, kaya mo bang tumayo?" Naging malumanay ang kanyang boses, isang malaking kaibahan sa kanyang pagiging matigas noong kaharap si Rico. Tumango ng bahagya si Lara. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nanghihina ang kanyang mga binti. Mabilis siyang inalalaya ng lalaki para hindi siya muling matumba. "Salamat po," mahinang sabi ni Lara, halos hindi marinig. Umiti ng bahagya ang lalaki. "Walang anuman. Matagal ka nang naging matatag." Yumuko si Lara, nahihiya at kasabay nito'y naantig ang damdamin. Matapos matiyak na ligtas si Lara, humarap ang lalaki kay Rico. "Ang pangalan mo ay Rico, di ba?" Nagulat si Rico. "Sino po kayo, sir?" "Mula sa aling unit?" "Teritoryo ko po ito." Inilabas ng lalaki ang isang itim na pitaka mula sa kanyang jacket. Mula rito, ipinakita niya ang isang identification card na may kumikinang na gintong selyo, isang espesyal na marka na tanging mga intelligence officer mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG, nang lamang ang mayroon. Agad na nawalan ng kulay ang mukha ni Rico. "Mula po kayo sa IMEG?" Isinara ng lalaki ang kanyang ng dahan-dahan. Mas mataas pa. Nagsimula nang maging malinaw ang lahat sa mga residente. Maging ang traffic violator kanina ay nanlaki ang mga mata. Tumingin lang si Lara mula sa ibaba, hindi lubos na nauunawaan ang lahat, ngunit alam niyang importante ang lalaking ito. Sinubukang umiti ng pilit ni Rico. "Sir, may papaliwanag ko po. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan lang po ito. Ang pananakit sa isang menor de edad ay hindi maliit na hindi pagkakaunawaan." Muling tumigas ang boses ng lalaki. Ang pang-iinsulto, paninipa, at pagpapahiya sa isang sibilyan ay hindi rin isang hindi pagkakaunawaan. Nagsimulang mataranta si Rico. "Nagkataon lang pong mainit ang ulo ko dahil sa violator na ito." "Nakita kitang kinokotongan mo siya kanina," malamig na putol ng lalaki. Natigilan si Rico. Ang mga residenteng kanina itakot ay nagsimula nang magkaroon ng lakas ng loob na tumingin ng masama kay Rico. Ang ilan pa nga ay tumango bilang pagsang-ayon. Nagpatuloy ang misteryosong lalaki. "Alam mo ba ang kahihinatnan nito kapag umabot ang ulat na ito sa mesa ng mga nakatataas?" Tumingin sa sahig si Rico. Humihingal siya. Ang kanyang likod ay basa hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa malamig na pawis.
bumaling muli ang lalaki kay Lara. Nasaktan ka ba? Hinaplos ni Lara ang kanyang namumulang pisngi. Hindi po malala, sir. Nagulat lang po. Pinigilan niya ang sarili na magpakita ng kahinaan. Tumingin sa kanya ang lalaki ng mailambing ngunit seryoso pa rin. Saan ka nakatira? Sa eskinita po sa likod ng palengke, kasama po si nanay. Tumango ang lalaki. Ihahatid kita. Kailangan mong magpahinga. Mabilis na umiling si Lara. Wag po, sir. Kailangan ko pa pong mga lakal. Kung uwi po ako walang dala, baka lalo pong lumala ang sakit ni nanay. Hindi pa po kami nakakabili ng gamot niya. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ng lalaki. Maging ang mga residenteng nakarinig ay natahimik. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ng lalaki ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang piraso ng pera. Ito, pambili ng gamot ng nanay mo. Agad na umiling ng mariin si Lara. Hindi po, ayaw ko pong bigyan niyo ako ng pera. Kahit sa kalagayang iyon, pinanghahawakan pa rin ni Lara ang kanyang dignidad. Umiti ng mahinahon ang lalaki. Hindi ito awa. Ito ay pagkilala sa iyong katapangan na mabuhay. Matagal na tinitigan ni Lara ang pera. Nangingilid ang kanyang mga luha, ngunit hindi niya ito kinuha. Bago pa maging emosyonal ang sitwasyon, biglang narinig muli ang boses ni Rico. Sir, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Huwag niyo po akong i-report. Itong bata, bibigyan ko na lang po ng pera bilang danyos. Ako na po ang bahala. Lumingon ang lalaki. Kapag hinawakan mo siya ulit, hindi lang ulat ang aakyat. Tapos na ang karera mo. Napatanga si Rico. Sir, nakikiusap po ako. Sinabi mo kanina na siya ay basura ng lipunan, lumapit ang lalaki. Ngayon, nagpapakumbaba ka sa harap niya dahil takot ka sa akin, o dahil napagtanto mong mali ka. Ibunukan ni Rico ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Dahan-dahang lumabas ang katotohanan. Tinitigan ng lalaki si Rico sa mata. 3 araw na kitang minamanmanan. May ulat mula sa mga residente tungkol sa kotong, pananakot at pag-abuso sa kapangyarihan. At ngayong araw, sumulyap siya kay Lara na nanginginig pa rin, binigyan mo ako ng karagdagang ebidensya. Halos matumba si Rico. Ngayon, malinaw na sa kanya na ang kanyang kapalaran ay nasa dulo na ng bangin. Sir, may pamilya po ako. Maawa po kayo. Hindi na tinag ang lalaki. Ang mga residente rito ay may pamilya rin. Si Lara ay may inang kailangang pakainin. Pero sinaktan mo ang anak niya ng walang puso. Naging mabigat ang kapaligiran. Biglang nagsalita si Lara ng mahina. Sir, wag niyo po siyang tanggalin sa trabaho. Okay lang po ako. Lahat ay napatingin kay Lara, maging ang misteryosong lalaki. Pinunasan ni Lara ang kanyang mga mata. Kung matatanggal po siya, paano na ang pamilya niya? Kawawa naman po ang mga anak niya kung mayroon. Ang kanyang mga salita ay taos puso. Walang pinapanigan, walang galit. Iyon mismo ang nagpatigil sa lalaki. Lara, tinitigan niya ito ng mailambing. Kahanga-hanga ka. Nagulat si Rico. Hindi niya inaasahan na ang biktimang kanyang ininsulto ay ipagtatanggol pa siya. Mas matindi pa itong sampal sa kanyang pagkatao at konsensya kaysa sa anumang pisikal na sakit. Tumayo ng tuwid ang lalaking naka-jacket. Rico, makinig kang mabuti. Hindi ako gagawa ng desisyon ngayon, pero gagawa ako ng ulat at ipapatawag ka. Sinubukang magsalita ni Rico, ngunit sinenyasan siya ng lalaki na manahimik. Pero isa lang ang sasabihin ko, sabi niya habang matalim na nakatingin. Kapag narinig kong may hinawakan ka ulit na kahit sino sa lugar na ito, kahit sa salita lang, tapos na ang karera mo. Mabilis na tumango si Rico. Opo, sir. Opo. Sumenyas ang lalaki sa mga residente. Pakitulungan ninyong ayusin ang mga kalakal ng batang ito. Mahigit 5 tao ang agad na kumilos. May mga ama, ang may-ari ng tindahan ng gulay, at maging ang binatang kinutongan kanina. Mabilis nilang pinulot ang mga gamit ni Lara. Tila ba na konsensya dahil sa matagal na pananahimik. Nakatayo lang si Lara, hindi makagalaw, na antig at nalilito. Agad na kinuha ni Rico ang kanyang motorsiklo at umalis.
Hindi na mayabang tulad ng dati, kundi may ulong nakayuko, dala ang kahihiyang hindi pa niya naramdaman kailanman. Nang makaalis si Rico at magsimula ng mag-alisan ang mga tao, muling hinarap ng lalaki si Lara. Ihahatid na kita. Tumingin si Lara sa langit. Tumila na ang ulan. Ang ihip ng hangin ay nagdala ng amoy ng basang lupa na nakapagpakalma. Sir, salamat po sa pagtulong sa akin. Umiti ng bahagya ang lalaki. Iyon ang nararapat. Huminga ng malalim si Lara. Pero bakit po kayo, isang lalaking may sapat na gulang at maraming pagpipilian sa buhay, ay mag-aabalang tulungan ang isang mangangalakal na tulad ko? Natahimik sandali ang lalaki. Ang kanyang sagot ay lumabas pagkatapos ng ilang segundo. Dahil minsan sa buhay ko, naging katulad mo rin ako. Nagulat si Lara. Hindi niya kailanman naisip na ang isang taong kalmado at matatag ay may nakaraang tulad niya. Dahan-dahang nagpatuloy ang lalaki at walang sinuman ang nagtanggol sa akin noon. Kaya ngayon, ayokong may batang makaranas ng parehong bagay. Yumuko si Lara at sa pagkakataong ito, umiyak nang hindi na napigilan. Marahang tinapik ng lalaki ang kanyang balikat. Halika na, umuwi na tayo. At naglakad sila ng dahan-dahan sa maputik na daan patungo sa maliit na eskinita kung saan nakatira si Lara. Sa kanilang likuran, ang mga residente ay nakatingin pa rin ng may paggalang sa estrangherong lalaki. Ngunit hindi pa nila alam na ang pangalan ng lalaking iyon ay David, isang mataas na ranggong intelligence officer ng AA, na nag-ooperate ng undercover para sa isang malaking kaso. At ang kanyang pagkikita kay Lara ay magbabago sa buhay ng maraming tao. Tuluyan nang huminto ang ulan ng si Lara at ang lalaki, si David, ay naglalakad sa maliit na eskinita patungo sa kanyang bahay. Ang madilaw na ilaw mula sa mga bahay ng mga residente ay nagbibigay ng mainit na refleksyon sa maputik na daan. Naging tahimik ang paligid, paminsan-minsan lang naririnig ang huni ng manok kahit gabi na. Naglalakad si Lara sa tabi ni David habang yakap ang kanyang sako na medyo maayos na ngayon matapos tulungan ng mga residente. Ngunit ang kanyang tingin ay madalas na nakatuon sa lupa, tila nahihiyang maglakad kasama ang isang taong tulad ni David. Mabigat ba? Tanong ni David, napansin ang paraan ng paghawak ni Lara sa sako. Hindi po, sir. Sanay na po akong magbuhat ng mas mabigat pa rito, mahinang sagot ni Lara. Tumango si David. Mukha kang matatag. Umiti ng bahagya si Lara, ngunit mabilis itong nawala nang makarating sila sa harap ng kanyang bahay. Isang maliit na barong-barong na may bubong na yero na kinakalawang na. Ang pintuan ay bahagyang nakatagilid at may isang paso ng plastik na bulaklak na basag na. Mula sa loob, narinig ang tunog ng malakas na pag-ubo. Agad na iniabot ni Lara ang sako kay David at tumakbo papasok. Naghintay si David ng ilang segundo bago dahan-dahang pumasok. Sa loob ng bahay, simple lang ang itsura. May isang maliit na papag, isang upuang kahoy, at isang lamesa na may lumang termos. Nakaluhod na si Lara sa tabi ng kanyang ina, si Aling Elena, na nakahiga at marahang tinatapik ang dibdib nito. Nay, pasensya na po, gabi na ako nakauwi. Ang lakas po kasi ng ulan. Ang kanyang ina, isang babaeng nasa mga 45 taong gulang, payat at may mapupungay na mata, ay sinubukang humiti kahit hindi tumitigil ang kanyang pag-ubo. Okay lang, anak. Nilamig lang siguro si nanay. Kitang-kita ni David na hindi lang iyon kaunting sakit. Tumayo siya malapit sa pinto, nagmamasid ng may buong pakikiramay. Magandang gabi po. Ako po si David, kaibigan ni Lara. Nagulat si Aling Elena. Ay, pasensya na, iho. Magulo ang bahay namin. Huwag po kayong humingi ng paumanhin, nay. Mainit po ang pagtanggap sa bahay na ito. Sapat na po iyon, malumanay na sagot ni David. Lumingon si Lara kay David, bahagyang nagulat sa papuri. Hindi maraming tao ang nakakakita ng init sa gitna ng kahirapan. Lumapit si David. Nakainom na po ba kayo ng gamot? Umiling si Aling Elena. Wala pa, iho. Wala pa kaming pambili. Kapag nakarami na ng benta si Lara, saka kami bibili. Naramdaman ni David na parang may humila sa kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang pagkabata, ang kanyang ina na nagtatrabaho ng husto at nagpapalipas ng gutom para lang sa kanya.
Si Lara ay nasa eksaktong posisyon niya noon. Sumenyas siya kay Lara. Pumunta ka sa tindahan sa kanto. Bumili ka ng gamot sa ubo at mainit na tubig. Ito ang pera. Agad na tumanggi si Lara. Hindi po, sir. Sabi ko po kanina, ayaw kong tumanggap ng pera. Umiti ng bahagya si David. Hindi ko ito ibinibigay. Pinapahiram ko. Pwede mong ibalik kahit kailan mo kaya. Kahit 3 taon pa mula ngayon. Natahimik si Lara. Nanginginig ang kanyang mga labi pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Kung pautang po, tatanggapin ko. Tumango si David nang may paghanga. Mabuti. Agad na tumakbo si Lara palabas ng bahay, dala ang pera at ang kanyang manipis na tsinelas. Nang makaalis si Lara, umupo si David sa upuan malapit sa higaan. Nay, napakatatag na bata ni Lara. Malungkot na umiti si Aling Elena. Wala siyang pagpipilian, iho. Mula nang mamatay ang tatay niya, siya na ang tumutulong sa akin para may makain kami. Tiningnan ni David ang maliit na silid. Ang asawa niyo po, bakit po pumanaw? Huminga ng malalim si Aling Elena. Naaksidente po siya sa trabaho. Ang pabrika kung saan siya nagtatrabaho, pinapirma kami sa isang kasulatan ng pagre-resign. Para daw maasikaso ang tulong pinansyal. Pero wala pong tulong na dumating. Natigilan si David. Ano po ang pangalan ng pabrika? Binanggit ni Aling Elena ang isang pangalan at iyon ang nagpatahimik kay David ng matagal. Ang pangalan ng pabrika ay eksaktong kapareho ng kumpanyang iniimbestigahan niya nitong mga nakaraang linggo, kaugnay ng korupsyon, paglustay ng pondo, at pakikipagsabwatan sa mga tiwaling opisyal, kabilang na ang mga tulad ni Corporal Rico. Agad na kumabog ang kanyang dibdib. Ang lahat ng piraso ng kwento ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Hindi pala ito isang pagkakataon. Ang pabrika, si Corporal Rico na nagtatakip sa mga reklamo ng mga residente, at ang pamilyang ito na hindi nakakuha ng hustisya. Tumiim ang tingin ni David. May mas malaking bagay sa likod ng lahat ng ito. Bumalik si Lara makalipas ang ilang minuto, dala ang gamot at mainit na tubig. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina at tinulungang uminom ito ng gamot. Ngumiti si Aling Elena kay David. Pasensya ka na, iho, naabala ka pa. Maliit lang ang bahay namin pero malaki ang problema. Yumiling si David. Hindi po problema ang pagiging maliit, Nay. Ang mahalaga, may pagmamahal sa bahay na ito. Iyon po ang mahirap hanapin. Namula si Lara. Naku, si Sir David naman. Tinitigan ni Aling Elena si David ng mas matagal bago nagsalita. Hindi ka ordinaryong tao, di ba? Bahagyang nagulat si David. Bakit po ninyo nasabi? Ang paraan mo ng pagsasalita, ang paraan mo ng pagtingin, hindi tulad ng isang taong napadaan lang. Para kang may mabigat na pinapasan. Umiti ng maliit si David. Matalas po pala ang pakiramdam ninyo. Ang mga mahihirap, karaniwang matalas ang pakiramdam, iho, sagot ni Aling Elena. Sanay nang makakita ng iba't ibang uri ng tao. Hindi na nakatanggi si David. Sa huli, sinabi niya, ituring niyo na lang po akong kaibigan ni Lara. Sapat na po iyon. Ngunit sa likod ng mainit na pag-uusap na iyon, isang madilim na anino ang nakatayo, hindi kalayuan sa bahay. Sumisilip mula sa likod ng pader ng eskinita. Nakasuot ng helmet at jacket ang lalaki, pinagmamasdan ang bahay ni Lara ng hindi kumukurap. Kasamahan siya ni Corporal Rico na nakatanggap ng balita na may isang taga-itaas na nanggugulo. Mahina siyang nagsalita sa telepono, "Boss, mukhang malaking problema itong kaso ni Rico. May mataas na opisyal na dumating." Tinitingnan ko na. Nasa bahay siya ngayon ng mga ngalakal. Opo, yung batang sinaktan ni Rico. Naningkit ang mga mata ng lalaki. Ano pong utos, boss? Nakinig siya ng ilang segundo, pagkatapos ay namutla ang kanyang mukha. Oo po, gagawin ko po. Ibinaba niya ang telepono. Dahan-dahan siyang umatras, hindi para umalis, kundi para magulat at maghanda. Sa loob ng bahay, nagsimula nang tumayo si David. Lara, Nay, kailangan ko na pong umalis. May mga bagay pa po akong kailangang tingnan. Naramdaman ni Lara na bumigat ang kanyang dibdib.
Sir David, salamat po. Umiti ng bahagya si David. Kung kailangan nyo ng tulong, tawagin nyo lang ako. Saan po kayo nakatira? Hindi kalayuan sa palengke. Sa isang maliit na paupahan. Tumango si Lara. Ibabalik ko po ang pera nyo. Hihintayin ko. Itinaas ni David ang kamay para magpaalam kay Aling Elena, pagkatapos ay lumabas ng bahay. Sinundan siya ni Lara hanggang sa pinto. Lumingon si David. Tumingin si Lara sa lupa at mahinang nagsalita. Kung wala po kayo kanina, baka. Lumapit si David at marahang tinapik ang balikat ni Lara. Nakaligtas ka dahil matatag ka, hindi dahil sa akin. Umiti ng maliit si Lara, kahit na mailuha sa kanyang mga mata. Naglakad papalayo si David. Pinanood ni Lara ang kanyang likod na papalayo. Ngunit sa kanto ng eskinita, huminto si David. Naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Tumiim ang kanyang tingin, ngunit mukhang tahimik ang eskinita. Isang pusang gala ang dumaan. Sir David, may problema po ba? Tawag ni Lara. Tinitigan ni David ang madilim na eskinita ng ilang segundo bago sumagot, wala. Siguraduhin mong nakakandado ang pinto niyo ngayong gabi. Tumango si Lara. Nawala si David sa liko, ngunit ang kanyang mga hakbang ay bahagyang mas mabilis. Tense ang kanyang katawan. Alam niyang may nagbago sa gabing iyon. Hindi na lang ito tungkol kay Rico, may mas malaking puwersa na kumikilos, ang puwersang matagal na niyang iniimbestigahan. At ngayon, alam nilang nandito siya, sa bahay ni Lara. Kinaumagahan, tila bumalik sa normal ang komunidad. Ang ingay ng mga nanay na nagsasampay, mga batang naghahabulan ng bola, at ang amoy ng sinangag mula sa karinderya ni Aling Nena. Ngunit may isang bagay na iba. Pinag-uusapan ng lahat ang nangyari kagabi. Ang pangalan ni Lara, ang dalagitang mga ngalakal na dati hindi pinapansin, ay nasa bibig na ng lahat. Hindi ilan ang napaluha nang marinig kung paano nilabanan ng isang maliit na dalagita ang kawalang katarungan. At sa gitna ng lahat, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng bahay ni Lara. Dalawang tao ang bumaba, si Police Lieutenant Colonel Santos, ang hepe ng Internal Affairs, at si Police Captain Rina, isang senior investigator. Dumating sila hindi lang para mag-imbestiga, kundi para maghatid ng isang mahalagang balita. Si Lara, nakatatapos lang maglaba, at ang kanyang ina ay nagulat. Tumayo si Lara, basa pa ang mga kamay, ngunit isang maliit na ngiti ang lumitaw. Lara, pwede ba kaming pumasok? Tanong ni Captain Rina nang may malumanay na boses. Tumango si Lara. Maliit ang bahay, nagsisilbing kwarto, kusina, at imbakan ng kalakal. Ngunit ramdam ang init ng pagtanggap. Si Aling Elena ay dahan-dahang tumayo. Ang mga pasa sa kanyang katawan ay bakas pa, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Umupo si Colonel Santos. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit hindi nakakatakot. Lara, Aling Elena, naparito kami para ipaalam na tapos na ang investigasyon kay Corporal Rico. Ang testimonya ninyo, ang video mula sa isang residente, at ang kumpletong ulat mula sa insidente ay sapat na. Yumuko si Lara. May takot, pero mayroon ding ginhawa. Kaya po, mahina niyang sabi. Opisyal nang nakakulong si Corporal Rico, sagot ni Colonel Santos. Napatunayan siyang nagkasala ng pag-abuso sa kapangyarihan, pananakit, at malubhang paglabag sa Code of Ethics. Natahimik ang lahat. Tiningnan ni Lara ang kanyang ina. Hinaplos ni Aling Elena ang kanyang pisngi. Salamat po, sir. Akala ko po, hindi na kami makakakuha ng katarungan. Lumapit si Captain Rina at hinawakan ang kamay ni Lara. Kayo ang nagpatunay, Lara, na ang katapangan ay maaaring magmula kahit saan, kahit sa isang dalagitang mga ngalakal. Tumingin si Lara sa sahig, pinipigilan ang luhang malapit ng tumulo. Pero wala po akong halaga, ma'am. Umiti si Captain Rina. Ngayon, ikaw ay isang halimbawa para sa marami. Matapos kumalat ang balita ng pagkakakulong ni Corporal Rico, maraming organisasyon ang dumating para tumulong. Isang foundation ang nag-alok ng scholarship kay Lara para makabalik siya sa pag-aaral. Halos hindi makapaniwala si Lara. Nay, babalik na po ako sa pag-aaral, tanong niya isang gabi. Tumango si Aling Elena.
hindi lang babalik, anak. May full scholarship ka. Biyaya iyan ng Diyos. Niyakap ni Lara ang kanyang ina. Umiyak siya, hindi na sa takot, kundi sa kaligayahan. Samantala, nahiya ang maraming residente dahil sa pagpapabaya nila kay Lara. Nagkasundo silang magkaroon ng regular na tulungan para sa mga mahihirap sa kanilang lugar. Ang komunidad na dati abala sa kanya-kanyang buhay ay nagbago. Ang bayanihan ay sumibol mula sa isang trahedya. Sa kulungan, nakasandal si Corporal Rico sa pader, walang laman ang tingin. Ang dati niyang maangas na mukha ay mukhang mas matanda na. Naalala niya ang gabing iyon, ang tingin ni Lara. Ang tingin na puno ng sakit na siya mismo ang may gawa. Nang dumating si Captain Rina, nagsalita si Rico, basag ang boses. Nagsisisi po ako, ma'am. Hindi dahil nakulong ako, kundi dahil napagtanto kong sinaktan ko ang isang taong gusto lang tulungan ang nanay niya. Huminga ng malalim si Captain Rina. Kung talagang nagsisisi ka, gawin mo itong aral. Ang uniformeng iyan ay para magprotekta. Huwag mo sanang kalimutan ang kahulugan niyan. Yumuko si Rico. Tumulo ang kanyang mga luha. 2 linggo ang lumipas, isang maliit na seremonya ang ginanap sa barangay hall. Maraming dumalo. Sa harap, nakatayo si Lara suot ang kanyang bagong uniforme. Nang tawagin ang kanyang pangalan, pumalakpak ang lahat. Sa pamamagitan nito, sabi ng kinatawan ng foundation, opisyal naming iginagawad ang full scholarship kay Lara Wulandari para sa kanyang edukasyon hanggang makapagtapos ng high school. Muling umugong ang palakpakan. Humagulgol si Aling Elena sa pasasalamat. Hiniling si Lara na magbigay ng maikling salita. Hawak niya ang mikropono, nanginginig ang mga kamay. Hindi po ako magaling na tao, mahina niyang sabi. Gusto ko lang pong protektahan ang nanay ko. Huminto siya. Pero natutunan ko po na kapag nanahimik tayo, lalong lumalakas ang loob ng masama. Pero kapag naglakas loob tayo, kahit kaunti lang, gagawa po ng paraan ang Diyos. Sana po, wala ng bata o nanay na masasaktan ng mga taong dapat sanang nagpoprotekta sa kanila. Mas malakas na palakpakan ang sumunod. Nagbago ang buhay ni Lara. Nagsimula siyang mag-aral at naging masipag na estudyante. Paminsan-minsan, nangangalakal pa rin siya pagkatapos ng klase at hindi niya ito ikinahihiya. Ipinagmamalaki niya kung saan siya nanggaling. Ang relasyon niya sa komunidad ay bumuti. Si Aling Nena ay madalas siyang bigyan ng libreng almusal. Ang mga nanay ay tumutulong kay Aling Elena. At ang mga bata ay tinitingala na siya bilang isang ate na matapang. Dala-dala ni Lara ang mga sugat ng nakaraan, hindi bilang pabigat, kundi bilang lakas. At sa mga gabing tahimik, kapag umiihip ang banayad na hangin at umaalingaw-ngaw ang tawag sa pagdarasal, tinitingnan ni Lara ang langit at ngumingiti. Alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin, ngunit hindi na siya natatakot. Dahil minsan, hinarap niya ang kawalang katarungan. Minsan, tinitigan niya sa mata ang isang opisyal at pinaiyak ito dahil sa sarili niyang pagkakamali. At mula sa kwentong iyon, ang katapangan ni Lara ay nagbago hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi sa buong komunidad. Sa isang maliit na sulok ng Tondo, ang katapangan ng isang dalagitang mangangalakal ay naging patunay na ang katarungan ay maaaring isilang mula sa mga lugar na hindi inaasahan. At ang kwentong iyon ay